Noong panahon, hindi naman uso ang mga salad-salad. Tama po? Sa hirap ng buhay, kahit anong gulay, kinakain natin. Saluyot, alugbati, dahon ng kamote. Tapos minsan nilagang saging, ulam na natin. Yun ang iba nga, tuyo. Ang iba naman, suka at kropik. Solve na. Ngayon, ang apple, hindi pinapansin. Samantala noon, tuwing Pasko lang tayo nakakatikim ng apple. Ilalagay ni nanay sa medyas, tapos kunyari sasabihin galing kay Santa Claus. Paniwalang paniwala naman tayo. Tapos may kalaki pa na chocolate na yung katulad ng piso. Ngayon, kapag inalok mo ng chocolate, tatanungin ka pa, galaxy ba yan? Tapos ito pa, kapag may lagnat tayo ngayon, punta na agad sa doktor. Noong panahon, aspirit lang, medical, okay na. Lalo na kapag binili ka ng royal at biskwit, naku, ang saya-saya mo. Sabi mo sa sarili mo, sana hindi ka kagad gagaling. Kasi araw-araw may royal. Bakit ganun ang mga parents natin noon? Kung kailan ka may sakit, doon ka ibibili ng masarap na pagkain. Samantala, kapag wala kang sakit, tapos humingi ka, sasabihin, ang mahal ng soft drinks. Magtubig ka na lang daw. Maraming nakaka-relate sa atin. Next ay ang carrots. Naku, marami pong may gusto ng carrots, kahit mga bata. Ang benefits naman ng carrots para ito sa ating eyes, no? Maganda ang naidudulot nito sa ating mga mata, sa ating heart, at sa ating digestion dahil sa kanyang rich of vitamins, amen, dahil po sa kanyang mga fiber at antioxidants din po siya. Ito ay tumutulong din sa weight management, blood sugar control, skin health, and immune function. Ayan ang benefits ng carrots. At ang kaganda ng carrots, kahit minsan hindi mo siya ihalo sa salad, pwede mo na siyang papakin. Okay, next. Ang next ay ang lettuce. Alam nyo ba na medyo may kamahalan ito, pero sige lang, ito ay nakakadagdag din ng mga magagandang benepisyo. Ito naman ay high in water, supports weight management, and hydration. Also, rich in vitamin A, C, and K. Nagpo-promote ito ng healthy vision, skin, and bones, and contains antioxidants, fiber, and minerals like potassium and folate that can boost immunity. Okay? Ngayon, hahaluin muna natin siya para magpantay-pantay. At kapag nilagyan natin ng seasoning, ano na siya, kumbaga, hindi po siya separate. Okay? At saka alam nyo, nagdagdag ako ng salmon na in-steam ko. Salmon is healthy way to cook by steaming. It preserves nutrients and offering benefits like improve heart and brain health, reduce inflammation, and support for skin and eye health. Okay? Ano pa po? Keeping the fish moist while retaining
its omega-3 fatty acids and other nutrients like vitamin B, selenium, and potassium. Kasi hindi ako gumamit ng century tuna na nasa lata, mas healthy itong salmon na aking in-steam. Tinimplahan ko lang ng konting asin, o diba, kailangan madiskarte lang tayo kahit sa paggawa ng salad. Hahaluin na natin siya kasama ang mga ginayat nating vegetables. Ayan. So, kailangan ma-scattered natin ng maayos. Napansin nyo, kukunti lang siya. Pero, hindi naman natin kailangan ng madami. Kailangan mas marami ang ating vegetables. At ngayon, mag-seasoning tayo ng salt para may lasa din. I avoided putting mayonnaise, kaya salt, and then black pepper. Ayan. Siyempre, tatansyahin lang natin. Huwag natin damihan. Kasi kung healthy, dapat lalo na kapag mga taas ang blood pressure. So, kailangan konti lang ang salt. And then, naglagay ako ng lemon. Okay. So, maganda din po ang benepisyo ng lemon sa ating katawan. Amen. And then, para medyo haluin ulit natin. Pagkatapos nating haluin, meron pa akong last na ilalagay by the way. Naglagay ako dyan ng olive oil. O diba? Ano naman ang benefits ng olive oil? Help reduce the risk of stroke. Ayan. And then, nag-improve ng blood pressure. Kumbaga, nilo-lower niya ang mga bad cholesterol. Isa pa yan. And then, meron siyang positive impacts on overall lipid profiles. Ayan. O diba, pinaka-last po natin ang olive oil. So, ayan, pagkatapos, hahaluin ulit natin. And ready to serve na ang ating salad.